second part naman tayo mamaya eh. Okay, pag-usapan naman natin ulit ito, mga ka-GP Natex. Itong pag-amin ni Garma na kasangkot po itong si Digong, ang utak ng Davao Model at itong si Bongo. Agad-agad po na nagsalita itong si Bongo at naghugas kamay, mga kababayan, mga ka-GP Natex. At sinasabi niya, dahil naiipit daw si Garma ngayon sa pagpatay kay Wesley Barayoga, ang ginagawa daw ngayon ay diversionary tactics. Parang narinig ko na kay Bato, diversionary tactics. Narinig ko na kay Robin Padilla, diversionary tactics. Ngayon maririnig ko na naman kay Bongo, diversionary tactics. Eh di ba nung una itong si Digong nga nagsalita, sabi ni Digong, oh, ano kami, nag-ayod ni Garma? Sabi niyang ganon. Yung mga sinasabi nila, bibigyan ko yan, si Garma ng maraming abogado. Magagaling. At sigurado, wala akong ginagawa. Ay, yung ganon, bibigyan niya daw ng abogado, mga kababayan. Kasi nung time na yon ayaw pang magsalita ni Garma. Eh, salamat sa Diyos, salamat sa anak niya, na pinaliwanagan siya. Sabi sa kanya, Mami, ang katotohanan will set you free, hindi will set you free. 'Di ba? Oh. Eh di ngayon, kumanta siya, mga kababayan. Ang pagkanta niya ay ito. At tingnan natin mamaya yung kay Bongo. Si Rocky may epal eh. Rocky mamaya na. Mr. Chair. On September 12, 2024 and September 27, 2024, I was invited to serve as a resource speaker during the recent legislative inquiry conducted by the Joint Committee on Dangerous Drug Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts of the Honorable House of Representatives regarding the investigation into the war on drugs of the previous administration. During these hearings, I was asked several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of 3 Chinese inmates of the Davao Penal Colony and the death of General Wesley Barayoga, all focusing on the alleged... Ay! Mga kababayan, oh, sabi ni Relay Signings, squatter na jukebox vlogger, pantangahan na opinion, ha ha ha. Okay. Squatter ba? Okay lang maging squatter. At least naman, mga kababayan, ako naman, pinagmamalaki ko na squatter. Bakit? Pero hindi naman squatter ang ugali ko. Kasi hindi lahat ng squatter, ugaling squatter, marami nga dyan, nasa subdivision, 'di ba? Pero ang squatter bunganga. Squatter ang ugali, may pasimba-simba pa. Pero kung makapang-api ng kapwa, todo. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, Relay Signings. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa kasi kulang. Di totoo, kulang yung pang-aasar mo sa akin. Hindi nga ako napikon simulat pagkabata eh. Kulang yan, dagdagan mo. Isip ka pa ng bago, ha? Bago mo ako mapikon, bago mo ako maasar. Kulang talaga yan. Jukebox vlogger? Bakit jukebox? Jukebox kasi pag binayaran, sabi ko nga po eh, pakita nyo sa akin yung listahan ng ako ay binabayaran. Hindi kasama yung token ha, pero yung bayaran, yung literal na bayaran para ngumakngak ka, manira ka ng tao, iba yun. Yun talaga ang literal na bayaran. Oh. Diba? Extrajudicial killings of the aforementioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the general manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and other very close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. On May 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Toña Luisa, Davao City.
I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. The Davao model involves 3 levels of payment of reward. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Colonel Garma, can you speak louder? I'm sorry, speak closer to the microphone. Alam niyo, this was the moment na kasi ako masyado ako mapagmasid na tao, no. From the beginning nung nag-start yung tawag dito, yung hearing nung nakaraan, may sinabi sila na may affidavit na itong si Garma. Nung narinig ko yon, iba kaagad ang tumakbo sa isip ko, mga kababayan. Napansin ko, mukhang, tapos naging mahinahon din yung mga ano, alam ko mahinahon naman talaga sila, 'di ba? Pero mga kababayan, mas naging mahinahon yung mga congressmen natin. Sabi ko, there was something na talagang aabangan. O there is something na dapat nating abangan mamaya. Ito na nga yun, yung pasabog na talagang nagsalita na itong si Garma. Ang kinagulat po ng lahat talaga yan. At abangan nyo, sigurado ako, balikan nyo po yung video na ito. Sa susunod po na Quadcom hearing, dahil napansin ko din, si Dan Fernandez, inurong niya po yung contempt order doon sa pinsan ni Garma from City Jail. Ililipat na daw po dito sa house. Pinigilan ito ni Akop. Bakit pinigilan ni Akop? Masusunog po. Dahil malalaman ng iba na yung pinsan ni Garma may affidavit na rin. Kaya nagkaroon ng suspension ng ng hearing noon. 1 minute kasi pinag-uusapan nila eh. Yun yung wala ako doon sa lugar, nandito ako, pero napansin ko, sabi kong ganun, meron pang isang magsasalita. Actually hindi lang isa. Pati si Bilela, yung dating asawa nito, mga kababayan, magsasalita na rin po 'yon. Opinion ko lang. Opinion ko lang ito. Si Bilela, yung pinsan nito, magsasalita na rin. Walang nagsabi kahit sino sa akin, pero napansin ko rin, nung binalikan ko yung video, pinapatawag itong asawa ni Bilela, sabi niya, Your Honor, Mr. Chair, hindi ko na po pinapunta. Sabi niya ganon. Kasi po walang bantay. At saka gaya po ng napagkasundoan, pumirma naman po ako na ng waiver. At nandun na yung yung mga dokumento. So, magsasalita na rin itong si Bilela, mga kababayan, mga ka-GP Natik. So, lalo yan magdidiin sa kanila. Ang inaantay ko na lang talaga na magsalita ay itong si Leonardo. Yan ang inaantay ko na magsalita talaga. Para magpatunay pa, mag-corroborate na todo ilalaglag na nila si Bongo, si Digong at itong si Bato. Ma'am Brenda Dicano, thank you so much for pag-share ng blessing. Initially, I informed the President that I was unaware of any individual with those qualifications, as I had not been assigned outside of Davao City or had served in the national capacity within the PNP. However, I recalled my upperclassman Edilberto Leonardo, who was heading the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. On the same day, a certain individual named Muking contacted me to request for the phone number of Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Sir Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to the Royal Mandaya Hotel in Davao for a meeting. Leonardo informed me later that he stayed at the hotel for almost 3 days, during which the President directed him to organize, according to Sir Leonardo, a task force, which I understood as PAOK-TF. When Leonardo relayed this information, urged me to join,
the task force, I declined first, citing my lack of experience in handling said operations. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force, which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. I am afraid of my life, Mr. Chair, and the life of my relatives and my friends and classmates. Leonardo subsequently informed me that they had prepared a proposal routed to Bongo, confirming the task force operation, which would encompass Luzon, Visayas, Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the president through Bongo for a photo opportunity. Ma'am Ai Chang, Considering this, I thought Ma'am Josephine, prudent to invite also my classmates to join the courtesy call. So in the presence of Colonel Bacay, Villela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas, the member of class 97 and 96 were accommodated in separate rooms at the DPWH office in Panacan, Davao City. The president did not enter our room, and I was unaware if he visited the room of class 96. After the courtesy call, Leonardo informed me that the structure of the mentioned task force would undergo changes. In June of 2016, Leonardo has transferred from Manila to assume the position of the chief of the CIDG Region 11. During the initial 3 months of the assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bongo at Leonardo's request. Subsequently, they established direct communication. teka lang. Sabi nung isa rito, ako daw ay nagbabase sa, yung opinion ko daw, binabase ko lang doon sa Quadcom hearing. Saan nyo ako gusto magbase? Sa haka-haka? Hindi kasi, mga kababayan, na-establish naman na yung facts. Diba? Nakikita natin na nagko-corroborate at nakikita natin kung paano sumagot si Garma nung una hesitant. Diba? Nung unang mga Quadcom hearing, hesitant siyang sumagot. Pero ngayon, pag sumasagot siya, talagang very straightforward at talagang wala nang kaabog-abog kasi wala na siyang tinatago eh. Dati kasi sinasabi niya, hindi ko po maalala, Mr. Chair. Hindi ko talaga nakalimutan ko na, matagal na po kasi yun. Puro lagi siyang ganun. Diba? Laging, hindi po Mr. Chair, wala pong katotohanan. Pero kung titingnan nyo, kung matalino talaga kayo mga DDS, pagmasdan yung maigi, pakinggan nyo mabuti, internalize nyo kung paano magtanong yung mga congressman natin ay napaka-effective. Diba? At ang katotohanan talaga, nabulaga naman itong sila Garma eh. Nabulaga itong mga ito kaya nagsalita. Bakit ko nasabing nabulaga? Bago pa po sila iharap dyan sa Kongreso, mga kababayan, nakuha na po ng mga congressman natin ang mga impormasyon, mga deep information dahil po sa kanilang mga asset. Alam na nila kung paano paiikutin. Alam na nila kung paano mapapasagot itong mga to. Bakit mga kababayan? Sabi ko nga po sa inyo, yung mga impormasyon ay nakuha na nila. Sila ay nag-imbestiga na bago pa isalang ang mga ito sa Congress. Subalit hindi alam ng mga resource person na mabubuking yung kanilang mga pinagagawa. Sino ba ang nagbuking? Ang mga asset din po ng mga congressman ay yung mga batchmate din ng mga ito. Nakuha na nila lahat ng mga impormasyon na kailangan nila. Pinaharap itong mga taong ito sa totohanan niyan para marinig lamang ng taong bayan na nanggaling sa kanilang bibig. Para mahuli na totoo yung kanilang mga nakuhang impormasyon. Nung una, ayaw umamin. Pero kalaunan, dahil nga, nagulat sila. Aba, bakit paano? Gumaganon pa nga si Garma nun. Diba? Nagtataka siya. Paano? Hindi tayo marunong magbasa ng utak. Pero yung body language, hindi Garma, nakikita natin. Nagugulat sila. Bakit alam ng mga to? Sino ang mga nagbibigay ng tip? Sino yung mga nagbigay ng impormasyon na dapat kami lang ang nakakaalam?
'Di ba? Michael J, shoutout po. Thank you, thanks for subbing Kawamura Dainara, thank you so much for watching. Iyon. Kaya gulat na gulat itong mga ito. Kaya ano pang maitatago nila? 'Di ba? Tingnan nyo, ano pang maitatago nila? Wala na silang maitatago. Lalabas at lalabas talaga ang katotohanan kasi yung mga congressman natin, nagkaroon na sila ng investigasyon, tawag dito mga kababayan, nagkaroon na sila ng due diligence. Bukod sa due diligence, talagang deep investigation yung ginawa nila. Kaya malalakas ang loob ng mga congressman natin eh. Sabi pa nga ni Paduano, di ba lagi siya, wag na kayong magsinungaling, hawak na namin lahat eh. Nagsisinungaling pa kayo? Oh, alam ko nga yung kwento, alam ko yung paikot-ikot dyan. Yun ang sabi. 'Di ba? Oh, sino ngayon, mga kababayan? Kaya gulantang sila eh. Sabi siguro ni Garma, putya, magsasalita na lang ako. Sabi niya gano'n, kaysa ako ang maipit dito. Oh, totoo naman. Oy, Tita Karks, salamat sa pag-share ng blessing. Mga kababayan, baka hindi nyo pa rin na-subscribe si Tita Carclea. Please support Carclea. Leonardo informed me that they had recalled several. Oh, eto pa, tama to. 'Di ba, mga kababayan, nagulat din. Nagulat sila dahil si Paduano nagsalita 'Di ba, umiikot ngayon sa group chat nyo na sabi nyo, wag umamin. Nagtaka sila tahi-tahimik Nagpapakiramdaman Sabi siguro nila, sino yung traitor sa atin? Sino yung traitor sa atin? Bakit alam nila na sabi wag magsasalita, wag umamin. Oh. Ma'am Josephine. Trusted personnel, namely Lester, Romel Bactat, Rodel Servo, Palma, Peter Parungo to serve as operative for the task force. Notably, Bactat, Servo, and Palma were, for now, discharged from the police service. Romel Bactat, Servo, Palma were all former police officers stationed at the CIDG 11 office. They were discharged from the service on or about a year ago due to an operation. Oh, si Jacob ba nagsabi nun? Si Paduano ang alam ko Si Paduano ang naisip ko Na nagsabi na meron nga dyan ngayon Sabi nyo, wag umamin. Umiikot dyan sa inyong group chat. Oh. Led to the killing of one individual. Lester Berganyo is a provide citizen, while Peter Parungo was a former detainee of CIDG due to a charge of rape that has been cleared. Romel Bactat, Servo, Palma, and Parungo were charged with the task of collecting and verifying informations provided by police officers in the field concerning arrests, deaths of individuals named in the list of drug personalities, and creating summary reports. All of these reports would then be encoded and compiled by Lester Berganyo. The compilation is thereafter elevated to Sir Leonardo, who will Ay, decide ito, what level the arrest. Wait, maalala ko lang bago natin ituloy yan. Kahapon, sorry sir kung nanonood ka sa akin, alam ko na lagi ka nanonood, no? Merong isang, paano ko ba sasabihin? Mahirap kasi to Pero, nagko-comment siya sa akin. Killer to, killer, mga kababayan. Hindi ko siya kilala Hindi ko siya kilala, lagi lang nagko-comment. Sabi niyang ganon, nandito sa cellphone ko, in-screenshot ko, mga kababayan. Killer tandaan niyo po. Ang sabi niyang ganon sa akin, nag-comment kahapon. Maalala ko lang. Sabi niya, when Edgar Alvarez was killed inside Abuyog Penal Colony. Mga kababayan, parang Davao Penal Colony din ito. Abuyog Penal Colony. Abuyog Leyte. Sabi niya, ulitin ko. Sabi niya, when Edgar Egay Alvarez was killed inside Abuyog Penal Colony, Abuyog Leyte, who got the reward money? Are they equally shared to the song My Fair Share? Diba? Sabi niya, are they equally shared to the song
my fair share. Parang yun nangyari po doon sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Penal Colony. Ang usapan nila ay 3 million. Ang nakarating lang po doon sa mga pumatay ay 2 million. Eto ngayon, na nagsasalita rito, hindi ko siya kinakampihan. Masama yung kanilang ginagawa, mga kababayan. Pero siya po ay ibinubulalas niya ang kanyang sama ng loob sa mga ito. Dahil sabi niyang ganon, sila daw ba ay naging fair share na doon sa pagpatay kay Edgar Egay Alvarez ng Abuyog Penal Colony. 'Di ba? Grabe mga kababayan. Ang mga nanonood pala sa atin, sorry to say this sir, syempre hindi ko alam kung anong dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung bagay na yan, pero sana dumating yung pagkakataon na wag nyo na pong gawin yan. 'Di ba? Marami pa pong ibang paraan, sir. Pero kung hindi man naibigay yung share mo, hindi ko alam kung ano ang maitutulong mo na lang sa gobyerno. Kung ako sa'yo, tumulong ka na lang sa gobyerno kung ano ang nalalaman mo. 'Di ba? Para matapos itong mga ito at magdusa yung mga tao. Kasi alam ko, isa ka rin sa mga naging biktima ng pagkakataon na ito. 'Di ba? Alam naman natin ang buhay ng tao, ng mga Pilipino, minsan kumakapit sa patalim para magkaroon ng kaning isusubo, pagkaing isusubo sa atin at sa pamilya. Pero syempre kung ito ay galing sa masama tapos sa pamilya natin, hindi ko po kayo masisisi. 'Di ba? Hindi ko po kayo masisisi sa bagay na 'yan. Pero may pagkakataon pa po, sir, no? Kung meron po kayo nalalaman doon sa pagpatay kay Edgar Egay Alvarez, makipagtulungan na lang po kayo doon sa mga congressman natin. Okay? Pwede naman po kayo doon. Pwede ulit kayo mag-comment sa akin at ipapakita ko po sa kanila. Mayroon naman taong magpaparating sa kanila kung sakasakali at kayo na lang po ang mag-usap. If ever na gusto mong lumabas, no? Pag gusto mong lumabas, kasi ito po lagi nanonood sa atin. Ilang beses ko na nakita yung mga comment, hindi lang ako sumasagot, pero masyadong nakot yung attention ko nung sinabi niya po na yung pagpatay nga doon sa Edgar Egay Alvarez ng Abuyog Leyte, mukhang inonse po ito sa inonse sa hatian. 'Di ba? Iyan po yung niya. Makikita nyo po yan dyan sa comment section ng ng mga kilagarma. Nandyan po nakalagay, hindi po ako nagsisinungaling dyan mga ka-GP Natics. At hindi ko po inuusgahan ang mga taong ito dahil alam naman natin, sabi ko nga, tao lang tayo nagkakamali pero may pagkakataon tayo para magsisi at itama yung pagkakamali na yan. 'Di ba? Tumulong po tayo sa gobyerno natin, gusto nating maayos ang mga bagay-bagay para lalong makapagpatibay at maituro po yung mga tao na talagang may sala at hindi magbayad yung mga wala namang kasalanan tapos sila yung naituturo. Kasi meron na pong mga kumakanta. Siguro this is the best time para mag-recant po kayo. This is the best time to surface, magsalita kayo para tawag dito, magtugma-tugma ang inyong mga kwento at yung mga sasabihin ninyo. Kasi sigurado ako masama ang loob ni sir na hindi na ibigay ng maayos ang kanya. Binigyan man siguro, pero hindi po sapat yung ibinigay sa kanya gaya po ng nangyari doon sa Davao Penal Colony na 3 million dapat, naging 2 million lang ang ibinigay doon sa mga pumatay sa tatlong Chinese. 'Di ba? Narinig po natin yan sa Congress. So siya sabi niyang gano'n, naliwaliwanag, ulitin ko sa mga bagong pasok. Sabi niyang ganon, when Edgar Egay Alvarez was killed inside Abuyog Penal Colony, Abuyog Leyte, who got the reward? Sino ang nakakuha ng reward money? Are they equally shared to the song, My Fair Share? Diba? Sabi ni Ma'am Kawamura, pero natatakot yan, Boss GP, ayaw din. Siguro naman mga kababayan, kung magsasalita siya, bibigyan naman siya ng proteksyon ng, kung makikipagtulungan niya, kagaya nila Garma. Lahat naman nagsasalita dito eh. 'Di ba si si Kerwin, humingi ng tulong na sana
siya ay protektahan sa kanyang pagsasalita. Di ba sabi naman ng mga congressman, tutulungan siya. Ganun lang naman yun mga kababayan. Siyempre, pag nagsalita siya, hindi naman pwede na hindi siya bibigyan ng proteksyon ng mga tao sa Congress. Di ba makatao naman yung mga yan nagulat talaga ako. Sorry kung naiba tayo ng topic kasi muntik ko nang makalimutan Gusto ko lang pong ipaabot kasi tayo naman, yung ating channel, open sa lahat yan. Hindi tayo nagja-judge. Siguro, etong tao na to, kaya siya nag-comment ng ganyan, gusto niya pong i-express yung sarili niya, yung feeling niya na, di ba? Gusto niyang ilabas yung nararamdaman niya. Ako nga nun hindi rin ako nabigyan ng sapat. 'Di ba? Yung share ko hindi ko rin nakuha. Ang pinakamaganda niyan sir, kung sino ka man po na nanonood sa akin palagi, salamat po sa suporta. Salamat sa tiwala. Alam ko hindi mo sinabi na, sir, pwede bang pakiabot ito? Pero the mere fact na ikaw po ay nag-comment dito sa akin, yan po ay nangangahulugan na nagtitiwala ka sa akin at gusto mo po iparating ang inyong nararamdaman na makaabot ito sa kinauukulan. O ako ang maging daan para yung iyong gustong sabihin ay makarating po. May mga nanonood po sa atin, may mga nakamonitor dyan na hindi ko alam kung sino, pero may nagmamonitor din po ng mga video natin at sigurado po ako makakarating sa kanila yung iyo pong sinasabi. At sana makatulong po. 'Di ba? Opo, feeling ko, Ma'am Kawamura, wala lang silang chance para magsalita. Kaya ginagamit po nila ang ating programa para maabot po nila yung gusto nilang abutin. Hindi man po binanggit dito, sir, tulungan mo nga ako. Walang ganon. Pero, sabi ko nga po, hindi naman tayo pinanganak kahapon na hindi natin kayang unawain at intindihin. Alam natin gusto nilang ipaabot sa kinauukulan na ipaabot natin yung kanilang mensahe. 'Di ba? Ito ay paraan. Ito ang gusto natin. Nagiging daan tayo sa pagbibigay po ng mensahe. 'Di ba? Sabi ni Ace Endrack, Sir GP, kawawa basta tirador, hindi basta makakalabas at hindi pwede ilantad. Correct. 'Di ba? Kaya nga po ginagamit nila ang ating programa para maging daan po. Siguro nakukonsensya ang mga ito at gusto na magsalita kaya lang wala silang paraan. 'Di ba? Ma'am Yani, umabot din ako. Magandang umaga, GP. Dodi malabanan ka, GP, wag mo nang patulan. Hindi naman po, mga kababayan, kahit patulan ko yung mga yan, hindi naman nila ako kayang asarin. 'Di ba? Sabi ni Rodolfo Amoranto, nga, hindi naman magiging chief ng PNP kung hindi lang kay Duterte. At Kawamura Dayanara, pero napakatapang ni Garma kahit mamiliro ang buhay niya. Sa kamay ni Digong, pinilit niya na sabihin lahat. Kita mo naman na nagsisisi na si Garma. Tama po kayo dyan, mga kababayan. Yun din naman ang makakapagpaluwag ng kanyang isipan, lalong-lalo na kung mahal niya talaga ang anak niya, tama lang po ang kanyang ginawa. Tuloy natin yung kay Garma. Killing was and its corresponding reward. Rewards were only given for killings, while for arrest, only for the funding of Copland and refund for operational expenses was given. I saw how these individuals operated when I would visit my friend in CIDG 11. He conveyed that the task force would be structured differently and that he submitted a document to Bongo detailing the task force operation, including an overview of the current drug landscape in the Philippines. I was informed that the drug structure originated from Bucor, where numerous drug lords are currently incarcerated, and that it has 3 branches, Luzon, Visayas, and Mindanao, with Peter Lim involved in the Visayas region. Once the task force became operational, I later learned that all Copland's funds, refunds for operational expenses, and rewards for agents were processed through the account of Peter Parungo. Currently, Lester Berganyo maintained a comprehensive list of the drug personalities of the Philippines. Leonardo conducted briefings for all PIDEA, IG regional directors, and PNP chiefs regarding the drug situation. Additionally, if any individual died during police operations, Leonardo will report the incidents to Bongo for inclusion in the weekly report
and request for refunds of operational expenses. Leonardo had final authority to determine who would be included in the list of drug personalities and to classify their threat level, as well as the discretion to remove individuals from the list. Furthermore, in 2016, while I was at the CIDG office following up the appointments of my personnel, I overheard Padilla discussing drug activities at the Davao Penal Colony with Leonardo. Padilla specifically identified certain Bucor officers involved in drug trade, notably mentioning an officer named Ginto, who was subsequently killed along with other Bucor members. These are the critical facts I personally know regarding the drug war of the previous administration. I am prepared to provide additional details and information in a supplemental affidavit or during an executive session at the discretion of the committee. I affirm the truthfulness and accuracy of the above statements. Thus is in the investigation by the Joint Committee, Your Honors. So may mga sasabihin pa pala ng mga mahalagang impormasyon sa executive session. Itong si Rina Garma, mga kababayan, sigurado ako, ito yung mga bagay na hindi natin kailangan malaman. Ang kailangan lang makaalam nito ay yung mga otoridad. Kasi kung sasabihin nga naman ay masusunog at masusunog, baka magawaan nila ng paraan. Diba, alam nyo naman yung mga sindikato, mahilig yan magsunog ng mga tawag dito, ebidensya. Or yung mga bagay na makakapag-connect sa kanila, kailangan nilang putulin yon. So, itong si Garma, ayaw niya pong ilabas yung mga bagay na yon, kailangan daw po sa executive session. At nag-affirm naman siya na ang lahat ng ito ay may katotohanan at pawang katotohanan lamang at ito ay naayon sa kanyang personal knowledge. Diba? Maliwanag yung sinabi niya eh. Tapos, hindi po nagtagal mga ka-GP Natics, itong si Bongo ay nagsalita po. Ang kanyang sinasabi ngayon ay ang lahat ng ang dahilan kung bakit ito nagsalita ay may nag-utos at ito daw si Garma ay naiipit lang kaya ngayon ay itinuturo na sila. Ito po yung sinasabi niya mga ka-GP Natics natin. Ayan. Sabi ni Bongo, ayan o, liwaliwanag ng kanyang statement of Bongo. Wala kasi ako ng video mismo eh. Sabi niya, let me be clear. Wala akong walang kinalaman ang aking opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. Hindi rin ako mismo ang umahawak ng pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi yan parte ng mga kutungkulin ko noon. Nako, mga kababayan, wala daw siyang kinalaman. Halos ikaw nga ang presidente during that time eh. 'Di ba? Sabi niya pa kay Garma, the affidavit and statement of Colonel Garma during the recent Quadcom hearing are clear diversionary tactics to muddle the true issue she is facing, her participation in alleged murder plot. Yan na mga kababayan, binabato na rin nila lahat kay Garma na ang lahat daw ng mga ang kanyang pagkanta ay diversionary tactics lamang dahil ito daw si Garma ay nasisisi at nadadamay ang kanyang pangalan na bilang promotor. Sabi ko nga po sa inyo ay principal mga kababayan by inducement, 'di ba? Yan ang pinapalabas nila ngayon. Kung sa makatuwid, nagsasabi po itong si Bongo na wala akong alam dyan dinadamay mo lang ako dyan dahil kami ang tinuturo mo. Dahil ikaw ngayon ay naiipit dahil sa kasalanan ng pagpatay kay Wesley Barayoga. Parang gano'n ang gustong sabihin ni Bongo, mga kababayan natin. Pero siyempre, sino ba naman ang paniniwalaan mo? 'Di ba? Nasabi ni Bongo, wala daw siyang alam tungkol sa pera, wala daw siyang alam dun sa model. Samantalang, nagsalita na tong si Espinido. Sinasabi niya na meron talagang tinatawag na reward system. Nung una, ayaw ni Garmang umamin. Walang ganun na, Your Honor. Pero along the way, nung nagsalita na si Garma, parehas na ng sinasabi. At lumabas nga yung Davao model. Which is exactly the same, mga kababayan, na ganun din daw pala ang ginagawa ni Digong during the time that he was a mayor. 'Di ba? Hugas kamay talaga. Hindi naman nila maitatago ang katotohanan eh. Bakit ayaw nilang sumagot o ayaw nilang pumunta
doon sa Quadcom para sagutin ang mga allegations sa kanila. Yun lang naman ang hinihiling natin eh. 'Di ba? At saka malinaw doon sa mga salita ni Duterte during that time, 'di ba? Meron tayong mga napapanood na sinasabi niya, 30 lang ba? Sana araw-araw ganyan. Kulang pa nga yan eh. 'Di ba? Kulang pa yan. Kung ako lang, dadagdagan ko pa yan. 3,000 na patay sa araw-araw. Oh. Kasi pare-parehas yung kanilang yung alibi, demolition job, diversionary tactics, puro ganun na lang. Wala na ba kayong ibang sasabihin? Kasi kung ganyan lang yung lagi yung dahilan, wala, lusaw na yan. Kasi, yung series of events, talagang makikita natin detalyado yung mga binanggit ni Ruina Garma. Paano pa kayo magsisinungaling? 'Di ba? Mga kababayan, sana nga lang kung merong mga video pa dyan o mga picture, mas maganda sana. Kaya lang ang mali dito kasi kay Garma, para maging fair tayo sa medyo meron siyang iniiwasan pa rin eh. Sabi nga ni Congressman Acop, nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Ang ibig pong sabihin nun, nagsalita ka na rin lang, lubos-lubosin mo na. Huwag ka nang ng libag mo. 'Di ba? Huwag ka nang magtago ng libag mo o dumi sa katawan. Maligo ka na, diretsuhin mo na. Kasi tinatago niya yung involvement niya kay Wesley Barayoga. Hindi ko alam kung totoo na wala talaga siyang kinalaman doon, pero imposible kung tao ni Digong Leonardo at meron naman talaga yung usapan tungkol sa Davao model, imposibleng hindi siya kasangkot. Ano pa yung mga hindi raw siya kasali? Pati doon sa Davao Penal Colony, yung sa 3 Chinese na sinasabi niya wala daw siyang kasalanan doon, pero binabanggit naman niya na normal daw talaga pag may bagong opisyal, pasalubong. Kumbaga kailangan may accomplishment ka agad. Diba? Oh. Pero, ito kasing si Bongo, wala siyang ibang dahilan eh. Mga kababayan, yun lang talaga, diversionary tactics. Dapat, kung ikaw, inaakusahan, simple lang lagi ko sinasagot. File a case in court. Pwede mong kasuhan si Garma ng libel. 'Di ba? Pwede mong kasuhan ng kung ano-ano. Mapera ka naman. Bakit ayaw niyong kasuhan? Bakit ibang gusto niyong laban? Labanan sa tawag dito? Talikuran? Ganun ba yung gusto niyong mangyari? Kaya ayaw niyong magsampa ng kaso? Kasi ba to? Ganyan din iniisip ko eh. Ayaw niyang kasuhan si Kerwin, baka mamaya ang labanan ay talikuran. Pero lalabas at lalabas din naman ang katotohanan. Kahit anong pagtatago ng mga ito, basta simplihan lang natin, ang unang paraan para itong mga ito ay may patawag sa Kongreso, huwag nating panalunin sa 2025 election. Dahil hindi na sila makakapagtago pag sila ay natalo, hindi na sila makakapagtago sa interparliamentary. So pwede na silang ipatawag, pwede na silang bigyan ng sabpina, pwede na silang ipa-contempt, pwede na silang ipawarrant ng Kongreso kapag hindi sila a-attend. O medyo nakakalungkot dahil pagdating po ng Mayo, wala na yung mga magagaling nating congressman dahil hindi na rin tatakbo ang iba dyan. Yung iba dyan graduate na rin. Di ba? Oh.